Magandang gabi po sa lahat na narito po sa loob ng ating Zoom at sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, sa ating pong Facebook page. Ako po si Tere, ang tagapagdaloy po ng ating programa ngayong gabi, habang wala po si Sister Lacey. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po natin simulan ang ating Biblical Spirituality Weekly, ang ating host pong parish sa gabing ito ay ang San Roque de Mandaluyong Parish. Para po sa ating summary, sa ating reflections last week, sa ating gospel na pinagnilayan, natawag ko po si Sis Malu Villacorte para po muli nating balikan ang mga pinagnilayan po natin. Nakamute po kayo, Sister Malu. Okay. Yan, okay na po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang exposition ni Father Adon noong nakaraang linggo sa atin ay mula sa San Lucas chapter 6 verse 27 to 38. Ito ay tungkol sa utos ng Diyos na mahalin ang kaawan. Simple pero may hirap gawin. Sa Leviticus 24, may tinatawag na lex talionis na sinasabi na eye for an eye, tooth for a tooth. Kapag may ginawa sa iyong masama, gantihan mo ng masama. Ang ibig sabihin nito ay hindi matatapos sa masama. May sinasabi ang Diyos na sana nga ito ay matapos na. At ano ang solusyon? Ang pag-ibig ang solusyon para matapos na. Sa Biblia, may 4 na salitang Grego ng pag-ibig. Storge, na natural na pag-ibig sa loob ng pamilya, philia, friendship love, eros, romantic love, at agape, ang pinakamataas na antas ng pag-ibig. Ito ay pag-ibig na walang kondisyon, kaya magsakripisyo para sa sarili, at ito ang pag-ibig ni Kristo na ipinakita sa daigdig. Dito nga sa Ebanghelyo, agape love ang salitang ginamit. Hindi lang nagmamahal sa iyong mamahalin o karapat dapat mahalin, kundi pati na sa iyong kaaway. Mahirap sa tao sa atin, ngunit kailangan muna nating maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Itinuri din sa atin ni Father Ado na sino bang totoong kaaway, sila yung mga nagwawasak sa atin, nagkakasakit ng damdamin sa araw-araw. Kadalasan, sila yung mga minamahal natin pero dahil mahal natin sila, mas madali tayong nasasaktan sa ginawa nila sa atin. Para maunawaan natin itong pagmamahal sa kaaway, kailangan muna natin malaman ng unang-una, tayo mga mahina o makasalanan o kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap tayo ng Diyos bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na kaligtasan tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Makikita ito sa Roman chapter 5 verse 6 to 10. Kaya bakit ba tayo magmamahal ng kaaway? Kasi tayo ang unang minahal ni Kristo. Noong tayo ay may mga kaaway pa, sabi ni San Pablo, mahalin na inyong kaaway dahil tayo ay minahal ng Diyos. Itinuro pa sa atin na gawa mo ng mabuti yung may galit sa iyo. Pagpalain mo yung mga sumusumpa sa iyo. Ipagdarasal mo yung mga nag-uusig o nag-insulto sa iyo. Sinasabi sa atin ng Panginoon, sinasabi na huwag tayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Magmahal ng kaaway upang mapagtagumpayan ang mabuti sa masama. Makikita ito sa Roman chapter 12 verse 19 to 21. At ito ang gamot. At hindi gamot yung masama, ginawa sa iyo, sa atin, ay gagantihan ng masama. Kaya nga sinasabi ni Yesu Kristo, kung may sumampal sa iyong pisngi, ibigay mo ang kabila. Itong verse na ito ay nakaparallel sa Matthew 5 verse 39 at sinasabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Una, kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Noong unang panahon, kapag sasampalin mo ang isang tao sa kanang pisngi, ang likod ng kamay ay sinasampal. Ang ibig sabihin ay parang tinutulak mo siyang palayo. Kaya yung, ayaw mo bang itong maging bahagi sa buhay. Ganun. Pero pag binigay mo ang kaliwang pisngi, ang gamit ay palad. At sa Hudyo, ito ay sumisimbolo ng pagbabasbas.
kapag pinatungan ng mga pare ang mga tao sa pamamagitan ng palad sa simbahan. Kapag gusto mong tanggapin ang isang tao sa buhay mo, yung palad ay inilalagay sa likod o sa likod ng ulot ng tao at yayakapin. Ngayon, kung may kumuha ng mga iyong balabal, ibigay mo rin ang iyong tonika. Ang balabal sa mga Hudyo ay mahalaga. Sa kanila ito ay buhay. Sa Israel, kapag may sandstorm, kailangan nila ang balabal para takpan kanilang mukha para hindi nila mahingan ang buhangin. At kapag sobrang init, yun ay pananggan nila sa init. Sa gabi naman, yun ay pananggan nila sa lamig. Kaya nga, sinasabi ni Jesucristo na kung kinuha ang balabal mo, ibigay mo na rin ang iyong tunika. Dahil pinapaalala doon sa taong kumuha ng balabal mo, yung utos ng Diyos sa lumang tipan, kinukuha ko yung buhay ng taong ito o nilalagay ko siya sa pangalan. Kaya nga, sabi ni Jesucristo, bigyan ninyo ang mga taong humingi sa inyo. Yung kumukuha sa inyo na inyong kagamitan, huwag yun ang kunin pabalik. At kung paano ang inyong gustong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Kaya nga, kung iniibig mo lang ay yung kaibig-ibig, ano pang gantimpala? Gantimpala kahit mga makasalanan, kaya ibigin yung mga kaparehas nila. At kung gagawin mo lang ng mabuti, ay yung mga gumagawa sa iyo ng mabuti, ano pang gantimpala? At kung pautangin mo lang din ang mga makakabayad, ano ang gantimpala? Kahit mga makasalanan, ay kayang gawin ito. Ang paggawa ng mabuti sa isang taong di kamahal-mahal kahit pa sa ating kaaway ay pagdiriwang ng jubileo para kasing pinapatawad mo siya sa kanyang utang at binabalik mo siya sa kanyang sariling lugar. Kaya nga sabi dito sa inyo ni Jesucristo, sabi ni Jesucristo, mahalin ang inyong kaaway, gumawa ng mabuti at magpautang at huwag nang umasang babayaran pa kayo dahil dito magkakaroon kayo ng gantimpala at kayo ay tatawaging mga anak ng Diyos. Kaya nga tayo inaanyaya ni Kristo ng magmahal ng kaaway sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Sa verse 36, sinasabi na maging mahabagin kayo kung paano ang inyong ama ay mahabagin. Kaya nga kayo ay magpatawad at kayo ay mapapatawad. Magbigay at kayo bibigyan. Umaapaw, liglig, at lahat ng ito ay mapapasa iyo. Sinasabi ng Panginoon, habang pinapatawad natin ang ating mga kaaway, ang ibig sabihin, naunawa natin na napatawad din tayo ng Diyos. Para maunawaan pa ito, ibinahagi rin ng talinghaga mula sa Mateo chapter 18, verse 22 to 35. Ito ay tungkol sa alipin na di marunong magpatawad. Turo ni Father Ado, sa tuwing nagkakasala tayo sa Diyos, kahit anong kasalanan ang gawin natin sa ating kapwa, meron itong konseptual na parang walang hanggan at ang tawag dito ay eternal punishment. Paano tayo naligtas sa kasalanan sa kaparusahang walang hanggan? Nung pinadala ng Diyos yung sarili niyang anak, isang Diyos din na walang hanggan ang ating Panginoong Jesucristo, dahil hindi natin kayang bayaran ang pagkakautang sa Diyos, kailangan yung anak niya ang magbayad. Pinaalalahan din tayo muli ni Padre Adon na magpatawad sa mga kaaway, sa mga nanak sa atin, tayo ay mapapatawad. Hindi natin kailangan gumanti. Sabi ni San Pablo, noong kaaway pa tayo ng Diyos, napapatawad tayo. Kasi kung tayo ang hahatol o kung din ang ating kapwa, kukunin natin ang lugar ng Diyos. Ang pwede lang humatol at magkondena ay ang Diyos. Kung ang Diyos nga, hindi ba, ang Diyos nga, hindi kinukundina yung mga kaaway natin. Parang sinasabi ng Diyos, sino ka ba naman na bakit mo kinukundina ang tao iyon? At sa taong iyan, namatay din ang aking anak. Sinabi ni Kristo, matapos ang kasamaan, kung gagantihan ng mabuti, mahalin natin ang kaaway. Tayo inanyayahan ni Padre Adon na humingi ng tulong sa Diyos. Sa Diyos, Panginoon, bigyan tayo ng pag-ibig na mayroong agape love, isang pag-ibig na walang kondisyon, isang pag-ibig na kayang mamatay sa sarili para magbigay ng buhay sa iba. Ipinaalala rin niya sa atin ang turo ni Pope Francis para masolusyonan ang hindi pagkakaunawa at pag-aaway.
Ito ay tatlong mahalagang salita sa loob ng tahanan, ang magic word na thank you, I love you, at sorry. Tayo ay magpatawad dahil sa likod ng pagpapatawad ay naroon ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. I love you all mga kapatid. Thank you po sa inyong pakikinig. Thank you, Father, sa inyong walang sawang pagtuturo at paggabay sa amin. Amen. Maraming salamat po, Sister Malu, at na-appreciate ko rin po yung background niyo po. Ang ganda po ng background niyo. So tunay po na na-summarize po ng maayos po yung mga pinag-usapan po natin last week po ng ating Biblical Spirituality Weekly. Ngayon po para sa ating pambungad na panalangin, narito po si Sis Neri Ebañez para po tayo ay itig. Wala po kayong audio po, Sis Neri. Sorry. Mabuting gabi po sa ating lahat. Tayo po ay umupo sa ating pinaka-komportableng posisyon, ilagay sa isip na tayo ay nasa banal at mapagmahal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na tinipon mo kami kahit sa Zoom lamang para aralin at mapagnilayan ng iyong salita. Hinihiling namin na mapasa amin ang banal mong Espiritu para punuin ang aming pag-iisip at puso ng inyong presensya. Sana po lahat ng aming mga pinagkakabalahan sa buhay ngayon, ang aming mga worries, problema, aming mga gawain sa bahay, ay aming maisantabi muna pansamantala at ituon ang oras na ito para sa iyo. Panginoon, naway mapakinggan naming mabuti ang iyong salita, maliwanag naming tanggapin sa aming mga puso para sa ganoon maisabuhay namin ang anumang mensahe na nais mong iparating sa amin at ipaunawa sa amin sa pamamagitan ng aming pagninilay ng iyong salita. Kami po ay naniniwala na ikaw, Panginoon, ang nagtakda na ipunin mo kaming lahat dito ngayong gabi. Panginoon, bigyan mo kami ng grasya na makinig sa mga ibabahagi dito at sana ma-pick up naming lahat ang anumang mensahe na pinaparting mo sa amin sa pamamagitan ng aming mga kasama na nandito. Ito ang hinihiling namin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo at basbas ng Diyos Ama, kasama ng banal na Espiritu Santo. Amen. Mahal naming ina ng Diyos, gabayan mo kami kagaya ng paggabay mo sa apostolis noon, na ngayon ang kanilang mga gawain ay nais naming ipagpatuloy. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Sis Neri. Ngayon po, natawag po natin ang banal na espiritu bago po natin basahin ang ating gospel ngayong gabi. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa
lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat. Ngayon po, para sa pagbabasa po ng ating gospel ngayong darating na linggo, narito po si Sister Belen Aber Gonzado. Sana po tama yung banggit ko po. Pagbasa sa Ebanghelyo ni Lucas, talata 6, versikulo 39 hanggang 45. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Yun na nga. Puri sa'yo, Panginoon. Glory to you, O Lord. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti, sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Sister Belen. Para po mas mapagnilayan po natin ang ating binasang Ebanghelyo, narito po ang isang awitin para makatulong po sa ating pagninilay. O Jesus, nawa'y ikawan mo ang hangad ko, biyayang
sa'yo, gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, paglingkod sa'yo hanggang wakas, naway ang ibig ko, gawin ang ibig mo, nang sa kapwa ko maging katulad mo. Poong Jesus, naway itulot mo ang hiling ko, biyayang mata mo na lumalim pa at manibayo bawat araw. Pagkilala ko sa'yo, gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, paglingkod sa'yo hanggang wakas, naway ang ibig ko, gawin ang ibig mo, nang sa kapwa ko maging katulad mo. Poong Jesus, naway pakinggan mo ang dasal ko, biyayang mata mo lumalisay pa at magibayo bawat araw. Ang pag-ibig ko sa'yo, gawing wagas, pagsunod sa iyong mga bakas, gawing wagas, paglingkod sa'yo hanggang wakas, naway ang ibig ko, gawin ang ibig mo, nang sa kapwa ko maging katulad mo. Ngayon po, meron po tayong dalawang kapatid na magbabahagi po mula po dun sa binasa po nating ebanghelyo. So para po sa unang magbabahagi, narito po si Sis Irene Guillermo. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po sa pagkakataon na ako ay makapag-share sa gabi na to. So sa gospel natin, yung gospel natin is a big challenge for us Bible apostles. Kasi as an apostles, di ba nga sabi, the apostles were sent on a mission. At tayo nga noong January ay kinumission ng ating mahal na kardinal upang ipalaganap natin ang magandang balita sa mga taong ating makakatagpo o sa mga taong ibinibigay sa atin ng Panginoon upang ating maturuan o maiakay or even sa ating mga pamilya. Sa ating gospel, tinanong ni Jesus yung mga disipulo, ang isa bang bulag ay kayang makaakay ng bulag? Or can a blind lead another blind? So, tayo bilang apostles, wala tayong karapatang mag-akay kung wala tayong kakayahang umakay. Okay? At tayo ay magkakaroon lamang ng kakayahang umakay
kung tayo ay may kaalaman. So kaya nga, even yung mga disipulo, sa mga previous Gospels natin, 3 Gospels, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga disipulo doon nga sa Beatitude or sa Sermon on the Mount. Kinakailangan ni Jesus turuan ng mga disipulo para sila rin mismo ay may maituro sa iba. So, ganun din yung sinasabi ni Father Ado na kailangan niyang magsalok ng kaalaman upang yung mga taong nakikinig sa kanya ay makasalok din ng kaalaman. And therefore, tayo bilang mga Bible apostles ay talagang kailangan natin ng isang guro na magtuturo sa atin, na mag-aakay sa atin, at magiging pamarisan natin. So, swerte tayo sa Arkham MBA kasi marami tayong formation program. Nandyan itong ang Biblical Spirituality Weekly, may monthly formation tayo, may mga retreat tayo. Sa aking palagay, very effective yung mga ganitong formation. Kasi nung ako po ay malapit na mag-retire, naisip ko marami na akong oras na maibabahagi sa simbahan. And then ang sinasabi sa akin, i-head ko daw yung biblical ministry. Sabi ko, naku po, wala akong alam, wala akong kaalam-alam sa Bible, wala akong kaalam-alam sa katesismo. Siguro kung ako ay bibigyan ng marka, baka ako bagsak o pasang-awa lang. So, sabi ko, paano kung mai-head ang Bible ministry kung ako ay walang alam? So, after my retirement, nag-aral ako, nag-formal aral ako sa Don Bosco Center of Studies. Kumuha ako ng Masters in Religious Studies. And after 3 years, gumraduate ako and then inaccept ko yung challenge na maging head ng Bible ministry sa simbahan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon na marami akong natutunan dito sa ating formation program kesa dun sa pag-aaral ko na yon ng 3 years. Alam niyo yung aking appreciation ng salvation story natin ay dahil sa pag-conduct namin ng Bible timeline sa aming parokya na every week ako'y nagbibigay ng recap. Para maibigay ko yung recap ng tama ay talagang pinag-aaralan kong mabuti yung mga previous sessions at doon talaga ako natuto. And right now, sa aming LBS, dahil naging facilitator din ako, hindi naman na dapat na facilitator, wala kang maibahagi. So talagang dapat mag-aaral ka. And dito po, sa pamamagitan ng mga ganitong paraan, talagang ako ay natuto sa aking spirituality, sa aking pag-aaral sa salita ng Diyos. Very effective. Kaya nga po, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na really very consistent sa pag-a-attend natin ng ating BSW sa ating monthly formation. Ngayon yung formation of the mind, kinakailangan ding may katumbas ng formation of the heart. Di ba nga sinasabi rin sa gospel na kinakailangang magbunga tayo ng mabuting bunga. Sinasabi nga na ang ating puso ay ang puno daw. So sa puso natin nakaroot yung ating values, yung ating mga attitudes. And therefore, ito rin daw ay dapat nating pangalagaan, bigyan ng panahon na maging pure, maging malinis. Dahil mas magiging kapanipaniwala ang ating pagtuturo kung makikita ng tao na tayo ay matuwid ang ating buhay. Nakikita nila na ang ating tinuturo ay nakikita nilang ina-apply natin sa ating buhay. So as Bible apostles, ang challenge sa atin is really to form our mind and to form our heart. And we really have to stick to one another, to learn from each other, and to our teachers or to our mentors. And therefore, I really am very thankful dito sa ating BSW, sa ating monthly formation, at sa lahat ng pagtuturo ng ginagawa ng ating mentor, si Father Ado, si Sister Lacey, sa ating mga leaders ngayon.
So, malaking tulong yon sa atin. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, Sis Irene. Ako po din po ay naniniwala rin po at nagpapasalamat din po sa ating mga ministers. Ngayon po, para po sa pangalawang sharer, narito po si Sis, tama po bang banggit, Maureen Orancia. Ayan po, Sis Maureen. Okay, good evening. Good evening, Father Ado. Good evening, Sister Tere, and my brothers and sisters in Christ. I am thankful to be given the privilege to do a personal sharing on our gospel reading for this coming Sunday, which is Luke chapter 6, verses 39 to 45. The gospel reading talks about a blind cannot lead another blind. Choosing a good and trustworthy pastor or spiritual guide, how our words can reveal our inner thoughts and character, and not to be judgmental on other people. As I was reflecting on the verses, it dawned on me on how the Bible Spirituality Weekly and my LBS every Monday have been very instrumental sa mga changes sa akin bilang isang Kristiyano. These gatherings give so much nourishment to my spiritual life. Kaya kahit po 12 a.m. na dito sa amin natatapos yung ating gathering, ay patuloy ako nagjo-join. I consider Father Ado as my pastor or spiritual guide, since it is his exposition every Tuesday that sustains my soul for my spiritual growth. He also guides me toward the right path to attain my salvation. Regularly hearing him expound on the Word of God enlightens me on how I should live as a true Christian. Because of this, I became closer to God and started to be mindful of how I should act and talk to the people I encounter daily. By God's grace, I am able to deflect negative thoughts and negative emotions, which hinders me to see the good in others and tend to be judgmental at times. Dahil po marami akong natutunan sa aking BSW and LBS, ay tinatry ko na i-apply ito sa aking everyday life. Dahil dito ay nabago ang pakikitungo ko sa mga mahal ko sa buhay, lalo na sa mga taong mahirap mahalin. I always ask the grace and the love of God to help me in my transformation. I know I have to go through spiritual growth myself first before I can help others. Sabi nga po na you cannot give what you don't have. Masasabi ko na dahil sa mga nourishments na nakukuha ko every week at dahil sa grasya ng Diyos na nakakapagpatibay ng aking pananampalataya, ay meron na akong madudukot na pwede ko i-share sa sino man na gustong humawak sa kamay ko para ilid sila papunta sa Panginoon na di kami malalaglag sa hukay sa tulong ng Diyos. Ngayon ay mindful na rin ako sa mga sinasabi ko dahil lang anuman sabihin ko may hurt other people or destroy a relationship. I truly believe that the words that will come out of my mouth reveals the condition of my heart. And po na sharing ko, and good evening. Maraming salamat po, Sis Maureen. Ayan po. So, marami na po ako nakuha pero naniniwala po ako na sa exposition po ng ating minamahal na director, Adonis Saclolo, marami pa po tayong maririnig mula sa kanya. So, narito po ang ating exposition po ni Father. Maraming salamat po sa mga nagbahagi sa napakagandang reflections, sa ating prayers, sa napakagandang summary, ganun din sa ating mga walang sawang at sumusubaybay, nakikiisa sa atin no, sa Facebook Live, no, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, dito rin sa ating Zoom. No, karamihan ay mga Bible Apostles and Coordinators. No, totoo nga naman na habang pinupuno natin ang ating kalooban ng salita ng Diyos, tayo ay naliliwanagan. No? Kasi kung hindi tayo nakikinig at nagninilay ng salita ng Diyos, anong interpretasyon nga naman ang maibibigay natin sa ating buhay? No? Kaya nga, sa pagninilay ng salita ng Diyos, binibigyan tayo ng interpretasyon ng kalangitan. At ngayon po ay nagpapatuloy tayo sa ating ebanghelyo. Ito na po yung huling ebanghelyo para sa pangkaraniwang panahon sapagkat yung susunod na mga linggo ay papasok na tayo sa panahon ng Kwaresma, no? Lenten season. No? At ngayon po ay sa ating ebanghelyo ay nagtanong si Jesus na kung maaari bang maakay ng bulag ang kapwa bulag.
Alamin po muna natin sa Biblia mismo, sino ba itong mga bulag na tinutukoy? At kapag pinuntahan natin yung mga ibang parallel, no, verses sa iba't ibang bahagi ng Bagong Tipan, makikita natin na ang mga bulag na ito ay yung mga tagapagturo ng kautusan at yung mga Pariseyo. No, kaya nga it's a paradox, no? Sila yung nakakaalam ng maraming bagay pero sila pa yung bulag. Halimbawa, yung sa Matthew chapter 15 verses 11 to 14, nung nagbigay si Jesus ng isang salita, sabi niya, ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung galing sa labas, kung hindi yung nasa loob. Na-offend o nasaktan yung mga Pariseyo. No? Sabi ng mga alagad, nasaktan po ang mga Pariseyo sa sinabi ninyo. No? Sapagkat yung mga Pariseyo, mahilig silang to cut the fine figure, no? Kung ano lang gusto nila ipakita yung panglabas na malinis. Pero kay Jesucristo, sabi ni Jesucristo, hindi nanggagaling yung kalinisan o yung karumihan sa labas kung hindi sa loob. No, kaya nga sabi ni Jesucristo sa mga alagad na nagsabi sa kanya, hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. So malinaw sa Matthew chapter 15 verses 11 to 14, ang mga tagapagturo ng batas at mga Pariseyo ang mga bulag. At mas mabigat pa kapag pumunta na tayo sa Matthew chapter 23 verses 14 to 26. Dito parang pwede nating sabihin kung baril, parang machine gun yung pagsasalita ni Jesucristo patungkol sa mga Pariseyo. Sabi ni Jesucristo, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. Kapag binasa natin, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, mga mapagkunwari. No, paulit-ulit. At dun sa verse 16 ng Matthew chapter 23, sabi ni Jesus, kahabag-habag kayo mga bulag na taga-akay, mga bulag, mga hangal. At doon natapos yung sinasabi ni Jesucristo, bulag na Pariseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at magiging malinis din ang labas nito. So parang sinasabi ni Jesucristo, bakit bulag ba ang mga Pariseyo? Kasi malinis yung labas, marumi yung loob. Ibig sabihin, pwede nating ipakitang malinis tayo sa labas, ngunit kung marumi ang kalooban, tayo ay bulag, katulad ng mga Pariseyo. Kaya nga pag binasa natin sa John chapter 9, verse 40 to 41, verse 39 to 41, ito yung kapitulo sa Ebanghelyo ni Juan na pinagaling ni Jesucristo yung isang bulag mula pa sa kapanganakan, at nagalit yung mga Pariseyo dahil pinagaling niya ito sa araw ng Sabat. No? Kaya nga sabi ni Jesucristo sa verse 39, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag din kami? At sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala, ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, mananatili kayong may sala. At ngayon, parang malinaw sa atin, sino ba ang mga bulag na taga-akay? Ito yung mga akala nila ay nakakaalam, akala nila ay malinis sila, akala nila mas magaling sila sa iba, katulad ng mga Pariseyo at mga taga-pagturo ng batas, ngunit sa katotohanan, panglabas lamang. At sa loob ay napakarumi. Kaya nga yung susunod na verse, yung Luke chapter 6 verse 40, sabi ni Jesus, walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. No? Pwede itong positive, no? Kung mabuti ang tinuturo at mabuti yung guro, totoong magiging mabuti yung alagad. Pero dahil ang pinag-uusapan natin ay yung mga bulag na taga-akay, yung mga Pariseyo, ang ibig sabihin, parang binibigyang paliwanag ng verse 40 yung naunang versikulo. Kaya sinabi niya, kung bulag yung tagapagturo, yung tinuturuan ay magiging bulag din. No? Kaya nga sinabi ni Jesucristo, kapwa silang mahuhulog sa hukay. No? At makikita natin ito sa buhay ni San Pablo. No? Maganda kasi kapag nagbabasa tayo ng Ebanghelyo, mga Bible Apostles, Coordinators, mga kapatid, tignan natin yung parehas na konteksto, no, sa ibang istorya. No? Pag binasa natin yung Gawa ng mga Apostol, chapter 22, verse 10 to 11, actually ito yung panahon na si San Pablo
siya ay Pariseo, di ba? Si San Pablo ay Pariseo, nag-aral siya sa paanan ni Gamaliel at marami siyang alam. No, kaya nga para sa kanya ang mga Kristiyano ay mga heretic. No, ibig sabihin na ay merong maling pananampalataya. Kaya inuusig niya. Nandun nga siya nung pinatay si Esteban, di ba? Nung binato. Kaya nga, itong tagpong ito sa Acts chapter 22, papunta siya sa Damascus. May dala siyang sulat para ipakulong din, no? At pahirapan. Yung iba pa nga ay namamatay, yung mga Kristiyanong inuusig ni San Pablo. No, ngunit, nung papunta siya sa Damascus, anong nangyari, di ba? Maalala natin na sinalubong siya ng malakas na liwanag. At nagsalita si Jesus, sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Saulo, sino ka ba, Panginoon? At parang sinasabi ni Jesucristo sa tagpong ito, kapag inuusig mo yung Kristiyano, ako ang inuusig mo. Pero mas malapit sa pinag-uusapan natin ngayon ay nung nakita ni San Pablo yung liwanag at hindi siya nakakita, siya ay nabulag at bumagsak siya sa lupa. Ngayon kung pagninilayan natin, si San Pablo na naniniwalang siya yung nasa kaliwanagan, siya yung nakakaalam ng lahat, nung nakatagpo niya yung totoong liwanag, siya ay nabulag. At kung iisipin natin, di ba sino ba yung nasisilaw sa liwanag? At karanasan natin ito, nasisilaw tayo sa liwanag kapag galing tayo sa dilim. Di ba kapag galing tayo sa dilim, halimbawa, galing ka sa kwartong madilim, biglang pupunta ka sa kwarto na napakaliwanag, talagang hindi ka makakita. Ganun ang nangyari kay San Pablo. Pero sa tagpong iyon, parang sinasabi ng Diyos kay San Pablo, akala mo nasa liwanag ka, pero ang totoo ikaw ay nasa dilim. No, kaya nga nabulag si San Pablo, buti na lang, nung kinilala niya na si Jesucristo, siya ay binasbasa, no? Bininyagan din doon at nalaglag yung mga kaliskis sa kanyang mga mata. No, kaya nga itong pinag-uusapan natin, para bang ang taong bulag ay yung akala o nag-aakalang siya ay nasa liwanag, ngunit hindi niya alam siya pala ay nasa dilim. Kaya pag nakokompronta siya ng malakas na liwanag, masakit sa mata, parang wala siyang makita, walang maunawaan. Kasi ang bulag ay isang simbolismo rin ng kadiliman, isang taong walang nauunawaan, isang taong hindi makahakbang sapagkat hindi niya alam kung saan siya papunta, isang taong walang layunin ng buhay. At ganitong kinatagpo ng Diyos o ni Jesucristo si San Pablo. At tayo rin minsan, kung titignan natin sa buhay natin, di ba, habang nagninilay tayo ng salita ng Diyos, yung mga salita ng Diyos na paulit-ulit natin naririnig, noon-noon pa, nung mga bata pa tayo, akala natin ay alam na natin. No? Pero bandang huli, kapag talagang dumating yung totoong liwanag at naliwanagan tayo ng salita, masasabi natin, ayun pala. No? O kaya naman may pangyayari sa ating buhay na hindi natin nauunawaan. Nagtatanong tayo sa Diyos, at isang araw ay nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Mauunawaan natin, kaya pala pinahintulutan ng Diyos na mangyari iyon. No? Kaya nga, pinag-uusapan natin yung bulag. Yung bulag ng mga Pariseo na ang nakikita lang ay yung kamalian ng kapwa. Maalala ninyo, di ba? Ang nakikita lang ng mga Pariseo, bakit si Jesucristo ay nagpagaling sa araw ng Sabat, no? Bakit yung mga alagad niya ay namimitas ng mga butil ng trigo sa araw ng Sabat. Palagi nilang tinitignan yung kamalian ng kapwa, kamalian ni Jesucristo. Kaya nga, ito yung sinasabi ni Jesucristo doon sa susunod na versikulo. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mga mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Kaya nga, kung titignan natin sa konteksto ng mga Pariseo, ang nakikita nila ay yung dumi ng iba. Ngunit hindi nila nakikita yung mas malalim, mas malawak na karumihan at kadaliman na nasa kanilang buhay. Sabi nga ni Jesucristo, di ba, katulad ninyo ay mga puting-puting nicho, ngunit punong-puno ng mga buto ng mga patay ng tao sa inyong kalooban. O kaya nga, ang mga Pariseo, palaging nakikita yung maliit na kamalian ng iba. Kadalasan,
Bakit kaya ganito ang mga Pariseyo? Kasi sila, ang tanging hangarin ng mga Pariseyo ay palaging itanghal, no? Iluklok, kilalanin, no? To be praised, to be recognized. No, kaya nga, para mas umangat pa sila sa harapan ng madla, no, mas tumaas ang tingin sa kanila sa harapan ng madla, kailangan nilang bigyang diin yung kahinaan at kamalian ng iba. No, 'di ba? Kahit naman sa buhay ng tao, 'di ba? Para maipakita natin minsan na mas mabuti tayo, kailangan nating ituro na yung kasama natin, yung kapatid natin, ang mali o ang mahina. Para lang ipangalandakan natin na tayo ay malakas. At itong ebanghelyong ito ay totoong makikita natin na masakit kung ating pagninilayan, sapagkat makikita rin natin ang marami rin maaaring elemento rito na nasa atin. Pero palagi naman ang ebanghelyo ay mabuting balita, no? Sapagkat ang salita ng Diyos ay katulad ng tabak, no, na may magkabilang talim, a double-edged sword. Sumusugat siya, masakit kapag hinarap tayo sa ating katotohanan, pero yung kabilang talim ay nagpapagaling, sumusugat at nagpapagaling, pumapatay at bumubuhay, no? Kaya nga siguro sa ebanghelyong ito, pwede nating makita na may mga panahon sa ating buhay na katulad tayo ng mga Pariseyo. Na totoo, palaging gustong bigyan diin yung maliit na mali ng kapatid, habang itinatago o hindi natin nakikita yung mas malaki nating kamalian, no? Katulad nung binanggit nating talinghaga nung nakaraan, yung Matthew chapter 18, yung taong pinatawad ng 10,000 talento, no? Hindi niya napansin yun, hindi niya nakita yung bigat nung ipinatawad sa kanya. Ang nakita niya yung maliit na utang ng kapwa niya alipin na 100 denaryo na kayang pagtrabahuhan ng 100 araw. Kung pagninilayan natin, yung krus, 'di ba yung krus, yung horizontal at yung vertical. Ang simbolismo ng krus, yung horizontal ay patungkol sa relasyon ng tao sa kapwa niya. Yung vertical ay relasyon ng tao sa Diyos. Mas mahaba yung vertical, 'di ba? Yung horizontal mas maigsi. No, minsan kapag ang nakikita lang natin ay yung mali ng kapwa, ayun lang, horizontal lang ang nakikita natin. Bulag tayo dun sa mas mahabang troso. 'Di ba sabi nga rito, troso yung nakaharang sa iyo eh. Ang nakikita mo lang puwing. Yung maiksi lang yung horizontal. Yung horizontal, yung kapwa lang ang nakikita mo. Pero hindi mo nakikita yung troso, yung vertical, yung nakatayo na mas mahaba at mas malaki, yung kamalian natin sa harap ng Diyos. Ayun ang hindi nakikita ng mga Pariseyo. Ayun din ang hindi nakikita ng maraming tao. Ang nakikita lang natin ay yung kamalian sa atin ng ating kapwa, ngunit hindi na natin nakikita yung vertical, yung kamalian natin sa harapan ng Diyos. Ang nakikita natin yung maliliit, patak-patak na kasalanan ng mga taong nakapaligid sa atin, ngunit hindi natin nakikita yung napakalaking bagyo, nakakalunod na mga kamalian at kasalanan natin sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesucristo, dahan-dahan lang. Alisin mo muna yung troso, mahabang troso, at kapag naalis na yun, saka mo tulungan ng iyong kapatid, no, na maalis din ang kanyang puwing. At maganda ito. Kapag na-realize natin na wala tayong karapatang humusga, wala tayong karapatan na bigyang diin yung kamalian ng iba, sapagkat kung susukatin, baka mas malaki, no, mas higante yung mga trosong kamalian natin sa harapan ng Diyos. Kapag naalis yun, ang ibig sabihin, kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos at napatawad tayo, totoo, makikita natin yung maliit na kamalian ng ating kapwa, pero hindi natin ituturo iyon para husgahan yung ating kapwa. Ituturo natin yung para ituwid siya na punong-puno ng pag-ibig. Sapagkat ang karanasan natin, nung inalis yung mga troso ng ating kasalanan, ay napakalawak na pag-ibig ng Diyos, no? Kaya nga kung makikita natin si Jesucristo nakapako sa krus, di ba? Ang ibig sabihin kasi ni Jesucristo nakapako sa krus, sabi sa Biblia, ipinagkasundo niya tayo sa Diyos, sa kanyang Ama.
Ngunit ang bunga nun ay ipinagkakasundo niya rin tayo sa ating kapwa. Kaya nga, pag naliwanagan na tayo rito sa mga bersikulong ito, madali na yung mga huling bersikulo, no? 'Di ba sabi ron, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igo sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong punong-puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. So ang ibig sabihin nitong bersikulo na ito, yung punong kahoy ay yung kalooban ng tao, yung puso ng tao, at yung bunga ay yung sinasabi ng tao at yung kinikilos niya. Kaya nga sabi, kung mabuti yung puso, mabuti rin ang lalabas. Kung masama yung puso, masama rin ang lalabas. No? Kaya nga ang ibig sabihin dito na nakikita natin ang paligid natin ayon sa laman ng ating puso. No? We see the world around us according to the contents of our heart. Kung ang puso natin ay puno ng galit, makikita natin na para bang ang daigdig ay galit. Kung ang puso natin ay palalo o mayabang, makikita natin, ang unang-unang makikita natin ay yung kayabangan ng ating kapwa. No? Kung ano ang laman ng puso, ayun din ang makikita natin sa ating kapwa. Meron ngang isang banal, santo na nagsabi, paano ba natin malalaman ang kasalanan natin? Sabi niya, kung anong kasalanan ang itinuturo natin na nasa ating kapwa, ayun ang ating mga kasalanan. Sapagkat nakikita natin na nasa kanila yon, paano natin nalaman na kasalanan yun? Dahil kasalanan din natin yun. Halimbawa, sinabi natin sa tao, ang yabang mo. Kung hindi tayo naging mayabang, hindi natin alam yung kahulugan at sukatan ng mayabang. Kaya sinabi natin, ang yabang mo, dahil alam natin ang kahulugan at sukatan ng mayabang. Sabihin natin, mahalay ang babaeng yan. Paano mo nalamang mahalay? Sapagkat meron ding kahalayan sa puso. Kaya nga, kung ibabalik natin sa konteksto ng mga Pariseyo, ang mga Pariseyo ay bulag sapagkat nililinis nila yung panlabas ngunit napakarumi ng loob. No? Kaya nga nakikita nila yung karumihan, maliliit na karumihan ng kapwa dahil ayun ang laman ng kanilang puso. Meron nga isang magandang tuwang-tuwa ko, no? Na isang kwento, meron daw mag-asawa na palipat-lipat ng lugar ng tirahan kasi yung lalaki ay salesman. No? So napadpad sila sa isang lugar at yung babae nagrereklamo na sa buhay nila kasi hindi na sila napirmi sa isang lugar. Kaya nga puno siya ng galit, no? Puno siya ng kadiliman, ng sama ng loob. Nung pagdating nila ron sa bagong tirahan nila, sinilip niya yung paligid. Sabi niya, ang pangit naman dito, ang dumi ng paligid, puno ng alikabok. At tinignan niya yung mga puno, ang dumi, yung mga dahon ng puno ay hindi na luntian, patay na. May nagsampay sa kapitbahay, tinignan niya, hindi marunong maglaba yung mga tao rito. Tignan mo, tinuturo niya sa asawa niya. Tignan mo, bakit ba tayo nandito? At nagpahinga sila nung gabing yung. Kinabukasan yung babae nagulat. Sabi niya, sabi niya, gumanda. Ang linis na ng paligid, yung mga dahon ng mga puno, yung mga bulaklak ay luntian at makukulay yung mga bulaklak. Nakita niya yung sinampay ng kapitbahay niya, natuto na siyang maglaba. Marunong na siyang maglaba. Ibig sabihin, nagbago na yung mga tao rito. Isang gabi lang, overnight lang. Sabi ng asawa, hangal. Kagabi nung natutulog ka, nilinis ko yung ating bintana. Ang marumi ay hindi yung paligid, hindi yung labada. Ang marumi ay yung ating bintana. Ayun nga, sapagkat nakikita natin ang paligid natin ayon sa laman ng ating puso. Pag binasa nga natin yung Ebanghelyo ni San Mateo, 'di ba? Doon sa sabi niya, ang mata ang ilaw ng katawan, kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ng iyong buong katawan. At kung ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman.
So parang sinasabi sa atin ng Panginoon, bago natin tignan yung karumihan ng iba, tignan muna natin baka ang may problema ay yung paraan natin ng pagtingin. At yung paraan natin ng pagtingin ay nakaayon sa laman ng ating puso. O kaya nga, maganda sa mga ebanghelyo, 'di ba? Paulit-ulit si Jesucristo ay nagpagaling ng mga bulag. Palagi ang pagpapagaling ng bulag na Jesucristo ay gumagamit siya ng laway. Halimbawa, 'di ba, dun sa John chapter 9, nang maalala natin yung taong pinanganak na bulag na mamalimos lang doon, ang ginawa ni Jesucristo, no, dumura sa lupa at yung lupa at yung laway ni Jesucristo pinaghalo, naging putik, inilagay sa mata ng bulag. At sinabi niya, maghugas ka sa siluwe. At nagugas yung tao at nakakita. At totoo nga, maaring totoo ang sinasabi at pinagdinilayan natin, maaring tayo ay bulag. Maaring tayo ay walang nakikita, kaya maaring hindi tayo maaring mag-akay ng iba. At kung aaminin natin iyon, dumadaan si Jesucristo ngayong gabi. Yung lupa, ito yung katotohanan natin. This is our reality. Pero salamat, yung lupa ay hinahaluan ng laway ni Jesucristo, simbolo ng salita ng Diyos. No, kaya itong putik na ito na tayo mismo ay nahuhugasan at muling nakakakita. So ang ibig sabihin, kung buong kababaang loob natin tanggapin ngayon na, Panginoon, maaring bulag ako, maaring hindi ko nauunawaan, bago ako magsalita, bago ako mag-akay ng ibang tao, kailangan ko muna ng iyong salita, ng iyong laway, ihalo mo sa aking kalikasan bilang lupa, upang ako ay makakita at maiakay ko ang iba patungo sa iyo. Kaya nga napakaganda, no? Sapagkat ang puso ni Jesucristo ay hindi katulad ng puso ng tao. Kung ang mga Pariseo o maraming tao, ang laman ng puso ay kasamaan, kaya kasamaan ang nakikita sa kapwa, salamat, si Jesucristo, ang puso niya ay punong-puno ng kabutihan. Ang nakikita niya sa atin, bawat isa sa atin ngayon, ay hindi kasamaan. Ang nakikita niya ay yung kabutihan sa atin. No, kaya nga inialay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya ang lahat-lahat, sapagkat naniniwala siyang may kabutihang kailangang iligtas, may kabutihan sa tao. 'Di ba? Kaya nga doon sa krus nung binuksan yung kanyang tagiliran, no, sa John chapter 19, umagos yung tubig at dugo. Simbolo ng paglilinis at simbolo ng pagbibigay ng buhay. Tubig sa paglilinis, dugo sa pag-aalay ng buhay. Ayun ang laman ng puso ni Jesucristo at ito yung pinapakita niya sa atin ngayon. Hindi siya katulad ng Pariseo na tinitignan yung maliliit nating kasalanan, yung mga kamalian sa buhay natin. Ang tinitignan niya, no, ay yung taong kanyang minamahal. Sige, pwede na tayo ngayong taas ng panalangin. Yung mga kapatid na nais magtaas ng panalangin, gawin nyo ng may malakas na tinig. Pwedeng mag-unmute yung mga nais manalangin. Panginoon, tulungan mo po kami na maiwasan na maging self-righteous at judgmental sa aming mga kapatid. Bagkus makita nawa namin ang kagandahan ng kanilang loob. Panalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, pinapanalangin po namin ang lahat ng may sakit at ang mga taong humihiling ng aming panalangin. Sana po ay basbasan mo sila ng iyong pagmamahal at sana po lahat ng hatred sa aming mga puso ay mapalitan ng pagmamahal para maibahagi namin ang pagmamahal sa aming kapwa. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, panalangin mo kami na sa halip na kami ay magbigay pansin sa mga kaliit-liitang kamalian ng iba, ay ang kanilang kabutihan ng aming mapansin. At kung magkaroon man ng kamalian, sila po ay aming ipagdasal upang magkaroon po sila ng pagbabago. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pwede na tayong mag-announcement. Yes po. So maraming salamat po, Father Adonis. Ngayon po para po sa ating mga announcements. Wait lang po, hanapin ko lang po. Ang una po nating event ngayon pong darating na weekend ay ang event po ng ating mga kabataan. So ito po ang ating first Youth General Assembly na gaganapin po sa St. John Mary Vianney Parish sa Taguig City. So ito po ay sa March 1, Sabado, simula po ng alas 2 hanggang alas 5 po ng hapon. So nawa po sa mga nanonood po sa ating Facebook live, sa mga parokya po na wala pa po mga biblical apostolate, maaari po na makipag-ugnayan po sa amin para po iniimbitahan po namin kayo para po sa event po na ito. So para po sa mga kabataan natin, hanapin nyo rin po, pwede nyo pong i-message po si Brother RG Mendoza. Next naman po, para po sa ating monthly formation and meeting para sa buwan po ng Marso, ito po ay gaganapin sa Faculty of Medicine Auditorium sa UST, San Martin de Porres Building. So ito po ay, ang entrance po nito ay sa Lacson Avenue. Pero ang petsa po ay sa March 15. Ayun po. So Sabado pa rin po, simula po 9 a.m. hanggang 12 noon. So para po sa mga coordinators, nakikiusap po muli ako sa inyo na pakigather po kung ilan po ang mga participants na darating po mula sa inyong mga parokya. Pati na rin po sa mga affiliates na very consistent po na sumasama po sa ating mga formation activities. Yan po. And para naman po, muli po para sa mga kabataan, sa March 29 po ang ating outreach program. Para po sa mga iba pang detalye, mag-send po kami sa ating group chat at pati na rin po sa ating Facebook page. And ito po, sinabi po ni Father Adonis, sana tama po Father yung date. Ang ating annual retreat po ay sa August 29 to 31. Tama po ba, Father? Yes. Ayun po. So yun lang po mga announcement po, Father. Baka meron po kayong i-add. Yung sa March 15, maliban, monthly formation yung pero ay yung ating Lenten recollection. No? Kaya binigyan tayo ng magandang lugar sa UST. No? Sa UST, and then doon tayo sa isang magandang auditorium. No, kaya nga pwede tayong mag-imbita dahil ito ay recollection. Katulad naman ng mga monthly formation natin na pwede tayong mag-imbita ng iba pang mga nais makisama. No, basta ibigay nyo lang agad sa amin yung listahan, no, para makapaghanda tayo ng lunch. No? Okay, wala na po iba. Sa August 29 to 31, nag-confirm na po si Cardinal Advincula na sasamahan niya ulit tayo. No? Baka nga raw doon na siya matulog. No? Sabi niya sa akin kung wala raw ibang activity na na biglang darating, gusto niya raw magpahinga raw ng Sabado hanggang Linggo na po siya. Ipanalangin po natin. At ipanalangin din po natin si Pope Francis, no? Para siya ay makabalik sa kanyang kalusugan at magawa yung kanyang mission. Maraming salamat po. Tanggapin po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. Palain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Father. Thank you, Father. Thank you. Lahat. Thank you.